February 6, 2025. So, ito na yung latest update sa port ko ngayon. So, may kita nyo balik 97,000 pesos ako from 106,000 pesos last week. Explain ko lang kung ano nangyari. So, dito sa records, may deficit ako na 3.5K. So, pakita ko lang. Mga recent trades ko, halos or majority sa kanila ay naka-short position. Ayan. So, this week kasi, nagkaroon ng recovery yung PSEI. Kasabay nun, madami sa mga short ko is parang minimimic lang nila yung galaw ng bigger market. So, nung nagkaroon ng small recovery yung PSEI, halos lahat dito is, or majority sa mga hawak ko is bumaliktad. Ganun yung nangyari dito. So, kung makikita nyo, halos lahat to mga mid-cap to large cap stocks. Ayan. Which is, naging negative siya sa position ko. Ayan. Pero good thing naman, hindi naagapan ko naman yung mga losses ko. So, maliban siguro sa FNA, hindi naman kasali yung FNA. So, ito yung, halos lahat dito mga recent trades ko lang. So, na-meet ko naman yung yung trade plan ko na mag-cut before or ma-max out yung risk percentage ko. So, although sobrang dami nilang losing trades, hindi naman nila na-max out yung or hindi naman sila, parang hindi naman nila sobrang napabagsak yung port ko since controlled naman yung risk. Ayan. Ganyan ang mangyayari kapag controlled yung risk. Sobrang madami kang losing trades. Pero, parang parang kinagat ka lang ng langgam. Hindi naman siya sobrang naka-apekto. In fact, kung makita nyo sa port ko, around 2.5% lang yung nawala sa original value ng port ko, which is from 100,000 pesos, naging 97.5 siya. So, kung titingnan nyo, around 2.5K lang yan, or 2.5% lang yung overall loss ko sa nangyaring bloodbath ngayon. So, etong recent na event na to, proof siya na hindi dahil yung market ay two-way, ibig sabihin pwede kang mag-long at mag-short at the same time. Hindi ibig sabihin nun automatically na maganda yung maganda yun para sa trader. In fact, yung recent na event na to is marami sa mga long only positions ko is umakyat. And nag-benefit siya dun sa naging beneficial siya dun sa mga lalong-lalo na dun sa mga naka-buy position lang, naka-long position. Ganun.
So yung ano ko, yung tunay kong fort is puro long position lang yun. So maganda yung nangyari dun sa ano, sa tunay kong fort, which is umakit yung mga long positions ko. Marami sa mga position ko na ano, nagkaroon ng recovery. Ganun yung nangyari dito. So tingnan natin yung ano, yung chart. Ano bang nangyari? Bakit siya nagkaroon ng pivot from very strong candle, which is ito. Ayan. Tapos bigla siyang, bakit siya umakat bigla? Ano nangyari? At bakit biglang angat? Bigla siyang nag-spike ng ganun-ganun agad. Ayan. So, nakikita nyo sa chart. Obviously, may malakas na support level around 6,000. Ayan. Ano ba to? So, obviously, malakas talaga yung level na yan. So, marami ng ano, it only signifies na maraming nakaabang dyan ng mga players or mga ano, market participants. Ayan. Para umakyat siya ng ganun. Malakas talaga yung reaction ng market. Dyan sa ano na yan. So, dahil sobrang dami kong pinlace na short positions, lahat sila sumabay dun sa ano, sa pagkakaroon ng quick reversal ng market. Ayan. Pero not necessarily na ito na yung ano, ito na yung turning point para ano, para yung market umakyat na agad. Hindi yun ganoon na magre-reversal na agad siya. Akit na agad siya. Hindi yun ganoon. Hindi ibig sabihin nun ano na siya. Paakit na agad siya. So, pwede naman kasi na ano lang yan. Sa level na yan, gumagawa lang yung market ng ano, ng higher low. Yun yung isang scenario diyan. Pero hindi ko inaalis yung ano, hindi ko inaalis na yung possibility na pwedeng umakyat yung market. Pero kasabay nun, hindi ko rin inaalis yung possibility na gumagawa lang talaga siya ng higher low niya. Tapos bigla siyang babagsak. Tutuloy siya sa ano niya, sa pagbagsak niya. Remember kasi ano yan eh, yan yung trend ng market ngayon eh. Downtrend pa rin siya. Kahit nasabihin mo na umakyat siya sa level na to. In a broader perspective, ano, pabagsak talaga siya. Pwedeng tinetest niya lang kasi yung level na yun.
Yun. Pero good thing na nakalis na agad ako. Kasi kung nagstay pa ako, kunwari, example, first 2 days nung nung market na umano siya. So, dito sa, ano na to, pivot, bandang pivot level nito, nung kinabukasan, nung nagkaroon siya ng, tapos, nagkaroon siya ng recovery. So, marami sa mga position ko kinat ko na since nahit niya na yung nahit na nila yung 5 MA ko, yung stop ko. So, kung siguro kung nag-abang-abang pa ako, nagkaroon pa ako ng doubt, baka mas malaki yung loss ko. Hindi lang ako bumagsak sa 97, baka naging 90 or more than more than 10,000 pesos yung loss ko. Ganun yung mangyari doon kapag hindi ka quick na na or hindi mo kinakat kagad yung losses mo. Lalong-lalo na kapag sobrang dami mong position tapos sabay-sabay pa. Ganun yung mangyayari doon. Ayun. Ah, siguro punta na lang tayo doon sa mga individual stocks na meron akong position last time. Review natin kung ano bang nangyari sa kanila. So, umpisahan ko sa Asian. Ayun kopyang-kopya yung galaw ng market. So, interpretation ko dito is parang ano lang siya eh. Parang nagpahinga lang siya. Akala ko magpapahinga lang yung market. Tapos tutuloy pa din. Kasi kung titingnan nyo, lakas ng lakas ng bagsak eh. Ano, hindi ko na-anticipate na na magre-reversal siya agad-agad. Ayan. Akala ko magpapahinga lang siya dito sa area na to, sa level na to. Tapos tutuloy na siya, pabagsak. Kinabukasan, kinat ko na. Ganun. Yan yung una kong losing trade. Next, GT Cup. So, GT Cup. Kinat ko siya dito. Yan, sa candle na yan. Kinonfirm niya yung ko. Kinonfirm niya yung cut. Ganun lang. So, sabi ko nga, malakas talaga yung niya dito eh. Malakas din talaga yung resistance niya sa area na to eh. So, cut ko na yan. Marami pa namang chance eh. Kung malakas talaga yung downtrend ng market, susunod lang din naman to. KFC. Ganon din sa JFC. Magkakamukha sila. Pare-pareho sila ng galaw. Talagang sumusunod lang sila sa galaw ng market. Meg.
So, kinat ko siya, tapos bigla siyang, kinat ko siya dito. Ayan, tapos bigla naman siyang umano. So, eto si Meg, baka ano, baka mag-ground 2 tayo dito. Kasi mukhang malakas nga eh. Mukhang nire-respect niya yung ano eh, yung 20 MA. So, baka ano, mag-round 2. Tingnan natin. SM. Ganun talaga. Lahat sila pala pareho ng ano, magkakamukha na sila ng itsura. Ano, kung kita nyo parang ano naman siya eh. Malakas talaga yung downtrend nito eh. SMC. Pinakamalaking gain ko this month eh. Ano, from here, short ako. Tapos nag-ano ako dito. Nag-TP ako ng kalahati sa level na to. Tapos, so kinat ko na siya dito ng tuluyan. Sa level na to. Nung nagkaroon siya ng ano. Ayan. So next, Wilcon. So kinat ko na rin agad si Wilcon nung ano, first day ng ano niya, reversal niya, ng pivot ano niya. Nung tumawid siya sa 5 MA, kinat ko na kaagad. So, next, Bloom. Kinat ko na rin to dito. Sobrang ganda kasi talaga ng ano, nung marami sa mga stocks na to yung ano eh. Sobrang ganda ng ano nila, ng breakout nila or breakdown nila, ano. Kumbaga, yung breakdown nila is parang by the book breakout. Kumbaga parang kapag nagkaroon ka ng breakout na maganda, tapos gagawa ka ng book, ipapublish mo yung book. Ito yung ano eh, yung ideal breakout na ano eh, na picture eh. Yung nangyari dito sa ano na to, sa candle na to. Ano? So, ang ganda ng breakout niya, which is parang picture perfect breakout. Yun yung nangyari dyan, ano? Hindi tingnan niya. Which is hindi naman mali. Yun nga lang, talagang ano, meron lang talagang event sa market na ano, naka-affect dito sa ano na to, hindi naman mali yung mga ano, yung mga trades ko. Nagkataon lang na sumasabay lang sila sa galaw ng market. Ganun lang yung nangyari doon. Pero yun nga, kapag bumaliktad, nagkaroon ng maling galaw yung ano,
or nagkaroon ng ang tawag dito, ko na rin 'to, URC. No mercy tayo diyan. So, kapag nagkaroon kasi ng bleeding talaga sa part mo or dun dito sa particular position na 'to, hindi mo na kailangang palakihin yung ano, yung sugat. You need to stop the bleeding immediately. Kasi hindi mo naman masabi kung ano, eh. So, kunwari ikaw trader ka, ah, and you really believe na ano, pabagsak yung market, hindi ka naman mali. Pero kailangan mo ring isipin yung other side nun. Paano kung yung ano na yan, yung small reversal na yan is magtuloy-tuloy. Yun yung kailangan mong i-consider. Although strong yung ano niya ngayon, strong yung trend na pinapakita niya, which is kagaya nito, talagang pabagsak. Malaki yung chance na ano, babagsak yung market talaga. Magtuloy-tuloy siya pababa. Pero kailangan mo rin kontrahin yung sarili mo. Paano kung hindi at umakyat? Tapos hindi mo nakat yung loss mo dyan sa area na yan. E di kawawa ka rin. Talagang lugi rin yung port mo kapag mangyari yan. Mas lalaki yung ano mo, yung talo mo. Yan yung ano, yan yung psychology sa pagkakat ng loss agad-agad. So, kunwari yung sa akin, dito sa port ko, paano kung sobrang laki ng position size ko? Tapos hindi ko pa naliitan yung ano, yung risk percentage ko. Tapos sobrang dami ko pang pinlace na order. Eh di parang nangalahati yung port ko nun. Kapag namali yung ano ko, namali yung trade ko, eh di halos parang nangalahati yung trade ko nun. Ay yung portfolio ko nun. Ganun yung mangyari doon kapag hindi kontrolado yung mga trades mo. Pag wala kang concept ng position sizing at risk percentage. Ayan. So, ito na yung mga losing trades ko. Ngayon, ang i-check ko naman is yung mga current position ko ngayon. So, tanggalin ko lang to. AP. And so, isa rin to. Isa rin to sa mga by the book, ano. Pag sinasabi ko palang by the book, wala lang talaga ako mahanap na better term. Ang ibig ko lang sabihin nun is, eto yung mga klase ng mga picture perfect na break na mga ano, na mga example ng setup na lagi natin nakikita sa mga ano, book examples. And but for the lack of better term, yun na lang yung gagamitin ko. So, by the book breakout, sakto siya. Ano, AP, yan si AP. APX. Diba? Kung makikita nyo, ang daming ano, ang dami sa mga madami sa mga trade ko ngayon is long. Kasi yun na lang ang natira. And so ito, from here, nag-place ako ng buy dyan. Tapos ngayon tuloy-tuloy siya.
Yung status ng APX ngayon. Then AUB. Ayan, no? So, dito, talagang majority sa kanila, ano, long position talaga. Ayan, AUB. Wait, mali pala. So, so parang ano yata. So, nag-place ako dyan tapos binenta ko dito. Tapos, nag-entry ulit ako dito. Ayan, ganyan na mangyari kapag ka, ano, quick. Mabilis ka lang mag-cut. Ganoon lang naman yun eh. Kapag nagpakita ng opportunity yung market, pasok ko na lang ulit. Papayating ko lang ng konti. Mahalaga niyan, hindi sobrang laki ng ano mo, ng loss mo. So, kumaga parang meron ka pang reserve capital para sa mga mga opportunities na na pwede mong pasukin na trade. EMI, EMI, Emperador. So, eto na lang natitira ko yata sa mga short positions ko. Which is, parang alanganin na rin siya. Pero parang lumalaban ng konti. Pero alanganin talaga siya. Yun na lang. Tingnan natin kung masusustain niya. Wait nga. Tingnan ko lang din yung mga levels nito. Mukhang pwede siya mag-react dito sa ano to. Malapit na rin to. Pero tingnan natin. Baka lumaban. Abangan ko lang. Siyempre rin naman yung plano eh. Pag na-hit yung stop, di alis. Yun lang yun. Plus. Ayun no. Tuloy-tuloy lang siya. So, dun sa recent na galaw ng kwento ko lang pala. Ito yung isa sa mga pinakaunang unang stock dito sa virtual port na to. So, sa ngayon nakadalawang trade na ako dito. Una, losing trade dito sa area na to. Ayan. Unang trade ko is losing trade siya. So, hopefully, itong pangalawang trade ko naman dito, sana mag-prosper. Ayan. So, yung recent na galaw ng PSE is naging beneficial siya sa mga buyers, mga bulls. Ayan. L.
So, I guess dito ako nag-place. Hindi ako nagkakamali sa area na to. Nagkaroon siya ng recovery. So, ginrab ko ng opportunity na sabayan kung aakyat ba siya. Malaman naman natin eh. Siguro lagyan ko na lang din ng para mas clear yung lagyan ko siguro ng darpas dito. Yan. So, ngayon, kung ano ka, kung marami kang long position ngayon, congrats. Nagre-recover na yung ano mo. Pareho tayo. Yung isa kong port na marami doon yung mga long term ko, maraming nag-recover. Ayun. Sumabay sila sa galaw ng market, which is nagkaroon siya ng recovery ngayon. Same doon sa isa kong port, nagkaroon ng recovery. Kasi puro ano lang yun eh, puro long lang yun eh. Ayan. So, good news to sa mga trader ng PSE kasi marami sa mga stock ngayon umaakit. Maraming magandang ilong ngayon. Ayun. So, yun lang yung pinaka-latest sa port ko. So, abangan nyo na lang yung latest dito sa challenge na to, 100-day challenge to. Tingnan natin kung kaya ba natin. Kaya ko ba? Kaya ko bang kumita sa loob ng 100 days dito sa PSE? Kahit na sobrang fluctuating ng port ko. So, yun lang naman yung pinaka-latest ngayon sa port na to. See you sa next video. Thank you. Bye-bye.